Kapag usapang greatest OPM band of all time, syempre, unang papasok sa isip natin ay ang mga bandang Eraserheads, Parokya ni Edgar, River Maya, Slapshot at iba pang mga banda na sumikat noong 90s at early to mid 2000s. Pero tuwing maririnig mo ang mga kantang tulad ng Masdan Mo Ang Kapaligiran, napapansin, Pagbabalik, gitna ng dilim, Balita, at sobrang dami pang iba, ay bigla kang magdadalawang isip. May iba pa bang banda sa kasaysayan ng musika sa Pilipinas yung nakalika ng sobrang ganda ng mga kanta habang inaakay ang nakikinig patungo sa pagkakaroon ng magandang bukas? Yung tipong pinapangaralan ka gamit ang napakaganda nilang musika, mga kantang nagtataglay ng tonong madaling sabayan, harmony ng kanilang mga boses na tila ba para kang dinuduyan, at mga mensaheng patuloy na babagay kahit ilang dekada pa ang dumaan. Yan ang Tatak Asin, ang bandang siguradong minahal ng mga lolo at lola, tatay at nanay at mga tito at tita natin. Naging bahagi ng buhay ng mga batang 80s at 90s. Bandang nagbigay ng napakaraming awitin na sobrang timeless na siguradong patuloy pa rin mai-enjoy ng mga bagong henerasyon pang dadating. Kahit siguro yung mga paborito nating banda ay sasang-ayon na isa ang asin sa mga bandang nasa tuktok kung greatest OPM band of all time lang din ang pag-uusapan. Pero ang kwento ng bandang ito ay hindi naging kasing mapayapa katulad ng kanilang mga awitin. Andyan yung ilang beses nilang breakups, suntukan nila sa ibabaw ng stage, hindi makatwirang pagpapatalsik sa founder ng banda, maging ang masaklap na pagpaslang sa kanilang tumatayong bukalista. Marami nang gumawa ng video tungkol sa kanilang mga idol, pero pinilit nating mas maging detalyado ang ating version. Kaya halika at mas kilalanin pa natin ang bandang Asin. Simulan natin ang kwento sa para sa akin ay una talagang founder ng banda, si Mike Piliora Jr. o mas kilala bilang Nonoy o Noy. Galing siya sa relihiyosong pamilya, kaya sa simbahan unang nabuo ang passion niya sa musika. Pero kalaunan ay naging bahagi ito ng grupong kontra o tiwali sa gobyerno noong panahon na yon. Kung hindi ako nagkakamali mga idol, ito yung panahon na nasa ilalim ng martial law ang Pilipinas sa pamumuno ng dating presidenteng Marcos. Naranasan pa ni Nonoy na mamundo para manindigan sa prinsipyong ipinaglalaban. Ganun pa man ay dumating din naman agad ang panahon na naisipan niyang mamuhay ng normal na buhay. Kaya para takasan ang lahat ay pumunta siya sa Maynila para manirahan sa kanyang kapatid at doon ay naisipan niyang bumalik sa pag-aaral. Noong mid-70s ay madalas tumambay sa isang folk house na malapit sa kanilang paaralan si Nonoy dahil wala talaga sa isip niya noon ang pag-aaral. Kumakanta siya doon kasama ang kadugo niyang kaibigan na isang gitarista. Pero kasamaang palad ay iniwan siya nito nang walang paalam para sumali sa ibang banda. Naiwan mang mag-isa ay hindi naman ito nasiraan ng loob. Bagkus ay dito niya naisipang mag-aral tumugtog ng gitara at patuloy na tumambay sa folk house para ituloy ang naumpisahan niyang passion sa musika. Sa itinakda na rin siguro mga idol ng tadhana ay doon niya nakita at nakilala si Cesar Banyares Jr. na mas kilala sa pangalang Saro, na katulad niya ay isa rin itong estudyante sa kabilang school na tumatambay sa naturang bar o folk house. Mabilis niya itong naging kaibigan dahil parehas silang bihasa sa pagsasalita ng Ilonggo. Tubong Negros Occidental si Nonoy habang tubong South Cotabato naman si Saro. Tapos idagdag pa na marunong din pala si Saro na maggitara dahil bigla itong tumugtog noong tumalab na ang iniinom na alak. Kaya agad itong niyaya ni Nonoy bilang bago niyang partner. Kaya mula nga doon ay nagkasundo ang dalawang bumuo ng duo na tinawag nilang Mike and Cesar at nag-umpisa na din silang umupa ng isang kwarto para doon sila magsama at magsanay. Hindi na rin nagtagal at nagsimula na rin silang tumugtog sa naturang folk house sa halagang 50 pesos na hinahati pa nilang dalawa. Pero dahil nga nagsisimula pa lang naman silang dalawa, ay masaya na rin sila sa kanilang kinikita. Isa pa ay hindi talaga sila ganun kahusay pa. Biro pa nga ni Nonoy ay hindi talaga magtama ang boses niyang baritone sa tenor voice ni Saro na nananatili lang sila nakakatugtog sa naturang folk house dahil mahilig lang ang may-ari nito sa folk songs.
Pero syempre, dahil seryoso sila sa pinasok nilang larangan, ay nagsimula na din sila maghanap ng panahon na yon ng isa pang miyembro na papagitna para maayos ang blending ng kanilang mga boses na hindi naman naging madali dahil halos ilang kakilala na nila ang kanilang sinubukan pero hindi nila matagpuan ang kanilang hinahanap hanggang isang araw ay nag-perform sa kanilang tinatambayan si Lolita Carbon na mas kilala sa tawag na Nene. Napahanga nito ang lahat ng taong nanonood nung panahon na yon na syempre ay kasama na doon si Nonoy at si Saro kaya agad nila itong nilapitan pagkatapos ng pagtatanghal. Naging kaibigan ito ni Saro at hindi nga nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa. Mula noon ay lagi na itong isinasama ni Saro sa halos lahat ng lakad nila ni Nonoy at noong magpa siya ang dalawang subukan si Lolita agad ngang ito ang nagpuno sa hinahanap nila na middle voice at kukumpleto sa kanilang banda. Mula noon ay magkakasama na sila nagtatanghal at habang nagiinuman nga silang tatlo ay narinig nila sa radyo ang cover song ng kanta ng The Rolling Stone na Salt of the Earth. Let's drink to the salt of the earth. Dahil na rin sa laking simbahan si Nonoy ay bigla nitong naalala ang isang nakasulat sa Biblia sa Matthew 5 verse 13 na nabanggit din ang salitang salt of the earth kaya iminungkahin niya sa dalawa na gamitin nila yon bilang pangalan ng kanilang banda na agad naman isinang-ayunan ng mga ito. Hindi naman nagtagal mga idol, noong 1978 ay na-discover din sila agad ng talent scout at executive na si Tony Ocampo ng Vicor Records. Agad sila nakapirma ng kontrata dito gamit ang Tagalog na translation ng Salt of the Earth na asin ng lupa na sa huli ay nauwi na lang sa asin dahil nahabaan sa pangalan nila ang recording company. Pero yun nga lang mga idol, tulad ng napakaraming bagong banda na natalakay natin dito sa Aklat PH ay naging biktima din ang asin ng pwede nating sabihing mapaglinlang na kontrata ng record label dahil bukod sa hindi ganun kalaki ang ibabayad sa kanila ay mananatili ding pagmamayari ng kumpanya ang lahat ng malilikhang mga kanta ng banda. Ang problema pa ay napirmahan nila ito dahil bilang bagong banda ay nangingibabaw noon ang excitement nilang magkaroon ng record label. Doon na rin nakilala ng banda si Fred Aban Jr. na mas kilala naman sa tawag na Pendong. Ito ang tumayo noon bilang session bassist ng banda. Sa mga panahong yon ay usong-uso ang tinatagalog lang ng mga banda ang mga English na mga awitin para gawing kanila na sobrang taliwas naman sa prinsipyo ni Saro. Iminungkahin nito sa mga kabanda na gawin nila yung style na ginagawa nila dati ng mga dati niyang kabanda sa Mindanao na lumikha sila ng mga original na kanta na nagkataon namang noong kukuha ng tubig si Saro sa gripo sobrang dumi ng tubig na lumabas dito kaya doon nabuo ang tema na gumawa sila ng mga kanta na may kinalaman sa pangangalaga ng kalikasan. Mabilis na naisulat ni Saro ang pinakauna nilang single na Masdan Mo Ang Kapaligiran Kapag napapansin, na nai-release kabilang ang isa pa niyang kanta na Sayang Ka na inilagay nila sa side B ng plaka. sayang ka, pare ko. Ang Sayang Ka ay isinulat ni Saro para hikayatin ang mga kapwa niya OPM artist na tigilan na ang pangungopya at magsimulang lumikha ng mga original na kanta. Na-inspired naman si Nonoy dito kaya nabuo nito ang kantang Tuldok. Ay may salaysay at may Naisulat naman ni Lolita ang pagbabalik. Sa gitna ng dilim, Kabilang ang mga ito sa kanilang halos walang tapong kanta na debut at self-titled album na Asin na nai-release noong 1978 kung saan mga idol kabilang dito ang napakarami pang magagandang kanta na kinabibilangan ng anak. silang ka sa mundong ito, laking tuwa. Itanong mo sa mga bata, Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ang ba'y buhay ko, halos lahat ay nagtatanong doon sa amin. gising na kaibigan, Tama na ba ang mga bagay na dapat mong makita? ang bayan kong sinilangan, Sinilang sa isang bayan na at iba pa na masasabi nating napaka-timeless. Hindi lang ng himig, kundi na mga positibong mensahe na gusto nilang itanim sa puso at damdamin ng mga nakikinig. Ito yung klase ng album mga idol na hindi lugi ang bibili. Para itong isang compilation album sa sobrang dami ng magagandang kanta. Nilapatan pa nila ito ng tunog ng mga traditional music instrument ng Pilipinas na sila lang din ang naglakas loob na gumamit nito para maiba sa ibang banda na tamang-tama naman sa tema at
mensahe ng kanilang mga kanta. Kaya hindi na rin nakapagtatakang mabilis nilang nakuha noon ang napakatinding kasikatan. Sinundan nila ito agad ng pangalawang album na Himig ng Pag-ibig noong taon ng 1979, kung saan namang kabilang ang mga tumatak din nilang mga kanta tulad ng Himig ng Pag-ibig, Sabit ng dilim, ako'y Balita, Mga kaibigan, makinig kayo. Hangin, Kahapon at Pag-ibig, buhay mo ay ingatan. at ang pambansang team song ng mga buaya. Pero sa kasagsagan ng kanilang matinding katanyagan, kung gaanong kabilis nilang nakuha ang kanilang tagumpay, ganon din kabilis na nauwi ang banda sa hiwalayan. Nagkahiwalay kasi mga idol nung panahon na yon, si Saro at saka si Lolita, at nahirapan sila magtrabaho na magkasama. Pagkalipas nga ng ilang panahon, nagkaroon si Lolita ng banda na kasama naman ang kanyang bagong nobyo, at nakalikha nga sila ng napakaastig na kantang Usok, Mo'y unti-unting nawawalan. na pinaniniwala ang pinakaunang reggae song sa Pilipinas. Marami ang nag-akala na kanta pa rin ito ng asin, kaya kahit tumagal ng 3 taon ang pagkabuwag ng banda, hindi ito naramdaman ng mga tao. Lalo na at patuloy pa rin namang pinapatugtog sa radyo ang napakaraming magagandang kanta ng asin. Lalo na at sa taong yun ng 1983 ay isang international na organisasyong ISEC na nakabase sa Cebu ang nagbigay ng utos sa kanilang mga business students na umisip ng isang project na pwede silang kumita ng pera, na ang agad niyang sumagi sa isip ng mga ito ay ang pagsama-samahin ang mga miyembro ng asin para magsagawa ng isang reunion concert. Una nilang nilapitan si Nonoy, na dahil nga 3 taon din namang wala siyang ginagawa, agad itong pumayag sa plano. Agad ito nagpunta sa Mindanao para hanapin si Saro, na sa hindi niya inaasahan naninirahan din pala si Lolita, at noon ay asawa nito na malapit lang din sa lugar. Tulad ng dati ay humantong ang tagpong iyon sa pag-iinuman ng 3, kung saan nga ay nagtapos din sa pagpayag ng mga ito sa proyekto. Napuno ng sobrang daming tao ang Cebu Coliseum sa ginanap na reunion concert na yon, kaya naman hindi ito pinalampas ng ilang recording company. Nagpunta rin doon ang Vico Records para muli silang alukin ng panibagong kontrata, kaya naman nag-alangan ang banda noon na bumalik dahil sariwa pa sa mga ito ang kanilang masamang karanasan na hindi talaga sila kumita ng malaki sa royalty ng kanilang mga kanta. Pero sakto namang kauuwi lang noon ng kapatid ni Nonoy na nagmula naman sa Australia. Nakalaunan ay napagkaisahang maging manager ng banda. Sa tulong nito ay nakapirma sila sa Ivory Records, na naging dahilan nga para tuluyang bumalik ang asin sa eksena. Nasundan yun ng kanilang kabi-kabilang mga tour sa buong Pilipinas, at doon na rin nila naisipang gawing regular na miyembro ang kanilang matagal na rin namang session bassist na si Fred Aban Jr., na mas kilala nga sa tawag na Pendong. Nabuo nila dito ang pangatlong album na Himig ng Lahi na nai-release din noong taon na yon ng 1983. Kabilang dito ang mga kantang At Tayo'y Dahon, Damdaming Nakabitin, Ang Tanong, Mag-isip Ka, Magulang, at marami pang iba, na sa sobrang sabik nga sa kanila ng kanilang mga tagahanga, agad na na-certified ito bilang gold album, at nanalo pa nga na Album of the Year noong 1984. Noong matapos ang kanilang mga konsyerto ay sinabihan sila ng kanilang record label na gumawa ng album ng mga cover songs na ibibigay sa kanila. Pumayag ang banda dito, pero ipinilit ni Nonoy na sila ang pipili na kanilang i-cover ng mga kanta. Gusto kasi nito magkaroon pa rin ng halaga ang album kahit mga cover songs lang ang laman. Kaya dito ay kinolekta nila ang mga piling kanta sa bawat rehiyon ng Pilipinas at pinagsama-sama nila ito sa isang album. Dito nabuo ang album ng mga awitin ng bayan kong Pilipinas na naglalaman ng mga kantang may iba't ibang lingwahe. Kasama dito ang Bayan Ko, na masasabi kong isa sa pinakamatapang na release ng asin. Mula kasi magkaroon ng martial law mga idol noong 1972 ay malimit gamitin ang kantang ito sa mga protesta, kaya ipinagbawal noon ang pagpe-perform ng kantang ito, na ang mahuli nga ay maaaring maaresto o makulong. Tapos agad ding gumawa ang banda ng mga kantang angkop sa sitwasyon na mayroon noon ang Pilipinas, na inilagay nila sa album na Asin sa atubiling panahon noong 1986. Pero hindi na ito bumenta dahil na rin sa halos kasama
kasabay ng release nito ang kainitan ng kampanya sa parating na eleksyon at nagbabantang pagsabog ng EDSA Revolution. Pero dahil nga asin ang masasabing pinakasikat noon, ay sinubukan silang kuhanin ng dating presidenteng Marcos para mag-perform sa kanyang kampanya na may alok umunong ibibigay kahit ano o kahit magkanong halaga ng pera na gusto ng banda bilang kabayaran. Nahati man ang opinyon ng mga miyembro ng banda. Sa huli ay mas pinili din nilang tumanggi at lumayo na lang muna sa lugar na may kaguluhan. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gigs sa ibang lugar, pero kasamaang palad ay hindi na rin naiwasang magkaroon ng matinding alitan sa ibang miyembro ng banda na kahit nga normal na sa kanila na magkapisikalan kapag mayroong hindi pagkakaunawaan, unang beses namang nangyari na magkasuntukan si Pendong at si Saro sa mismong ibabaw ng stage habang nagtatanghal. Nakapagkonsyerto pa sila ng ayos kinabukasan, pero nasundan na ulit yon ng paghihiwalay ng banda. Paglipas ng halos 2 taon ay naisipan ni Nonoy na tamang pagkakataon na yon para bumalik ang asin sa eksena, kaya muli niyang sinimulang tipunin ang banda. Una niyang kinausap ay si Pendong. Sinabi niya dito ang kanyang kagustuhang bumalik at nakabuo nga siya ng isang plano na pangunahan ng asin ang pagbuo ng project kasama ang iba pang mga sikat na music artist sa kanilang genre na noon nga ay nananatiling hindi aktibo mula pa naganap ang People Power noong 1986. Target niya ang mga katulad ni Freddie Aguilar, The Jerks at iba pa. Nagustuhan naman ni Pendong ang plano ni Nonoy, kaya nilapitan nila ang dati nilang producer sa pangatlong album na si Ed Formoso para nga gawing bagong manager, at sinabi nga dito ang buong plano. At bago pa nga maisakatuparan ang nais niyang gawin sa kagustuhan ni Ed Formoso ay naglabas nga muna sila ng double album noong 1988, ang Himig Kayong Manggi at ang Sinta. Pero sa hindi inaasahan ay nakapagtataka namang biglang sinipa sa banda si Nonoy dahil umano sa iba't ibang intriga, kaya sa sama ng loob ay nagpasya muna itong lumabas ng Pilipinas. Kalaunan nga ay nangyari ang kutob ni Nonoy na ginusto lang umano talaga ni Ed Formoso na mawala siya sa banda dahil gusto nitong angkinin ang kanyang idea na pagsama-samahin ng iba't ibang music artist sa isang project. Hindi man nasunod yung gusto ni Nonoy na asin ang siyang tatayong nangunguna sa project, ay nakalikha naman ng isang sumikat na kanta ang binuong all-star band ni Ed Formoso na tinawag na Local Brown, ang kantang This Is Not America. Pagkatapos noon ay nagpatuloy pa rin ang asin kahit wala si Nonoy hanggang muling mag-break up noong 1990. Nakapag-release si Lolita ng album noong 1991 sa kanyang binuong bandang Nene, habang naging aktibo naman si Pendong sa binuo niyang sariling banda na tinawag naman na ang Grupong Pendong. Umuwi muna si Saro sa Mindanao hanggang dumating nga muli ang panahon na magpasya ang tatlo na magsama-samang muli para magsagawa ng konsyerto noong 1992 na nakakalungkot man mga idol, ito na naging pinakahuling beses na nakasama nila si Saro dahil noong March 18, 1993, pasadong alas 9 noon ng gabi sa isang karaoke bar sa Coronadal City ay walang awang binugbog at pinaslang ito ng isang abogado at 2 pa nitong kasama na magkapatid. Sumuko naman ang mga sospek at nasistensyahan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Yun nga lang ay nakalaya din ang abogado dahil nanalo ito sa kanyang inihayin na apila. Nakulong lang ito ng 7 taon at pinaniniwalaang agad ding nakabalik sa pagiging abogado. Inilibing si Saro mga idol na kasama ang kanyang gitara, kaya sana kahit nasaan man siya ngayon ituloy pa rin niya ang pagtugtog katulad ng sinasabi niya sa kanyang awitin. Buhay aking gagalhin upang sa kulang na lang tayo. Lumipas ang ilang panahon at muli ngang nabuksan ang posibilidad na makabalik ang asin noong taon ng 2000. Isang taga-England na matagal nang naninirahan sa Pilipinas ang sinubukang muling pagsamasamahin ang banda. Ang una nitong nilapitan ay si Nonoy na noong mga panahon na yun ay may sarili na ring mga negosyo sa Boracay, pero agad naman itong pumayag at agad na pinapunta sa kanyang lugar si Lolita at si Pendong. Agad na nakabuo si Nonoy ng konsepto o idea sa 2 album na kanilang bubuuin, pero pagkalipas ng 4 na araw na parang walang nangyayari sa kanilang ginagawa, nagpasya si Nonoy na hindi na lang siya sasali sa naturang proyekto para kasing takot na ito mga idol na magbigay ng effort na ginagawa niya na katulad ng dati dahil alam nitong hindi rin naman masusunod ang kanyang desisyon sa huli. Ganun pa man binigyan niya naman ng basbas si Lolita at si Pendong na ituloy ang konseptong kanyang nabuo sa proyekto at laya ng mga itong gamitin ang pangalan ng asin, kaya naman nakapaglabas pa rin ang 2 ng album
album noong 2002, ang Pag-ibig, Pagbabago, Pagpapatuloy. Habang nanatili naman si Nonoy sa pagbabahagi ng kanyang musika na kasama ang kanyang partner na si Gingy. Tinatawag sila na Noy Gingy Interactive. Noong magpasya si Pendong at Lolita na buwagin muli ang banda noong 2006 ay tuluyan ang nanirahan si Pendong kasama ang kanyang pamilya sa US. Doon niya muling binuo ang kanyang bandang ang grupong Pendong. Samantalang nanatili naman si Lolita sa Pilipinas at nagpatuloy bilang isang solo artist. Muling nabuo ang Asin noong magsama si Nonoy at Lolita para magbigay ng tribute performance kay Saro sa opening ng 44 Tinalak Festival noong July 14, 2010 na ginanap sa hometown ni Saro sa Coronadal, South Cotabato. Nasundan yun ng pagpe-perform ng dalawa kinabukasan sa bahay ni Manny Pacquiao sa Sarangani. Nabigyan ang banda ng Mix Magna Award noong 2021 bilang pagbibigay parangal sa kanilang napakalaking kontribusyon sa industriya ng musika sa Pilipinas. Ang huling performance ni Nonoy na makikita dito sa internet ay noong kasama pa niya ang kanyang bandang Salt of the Earth noong 2020. Mga kaibigan at Samantalang nanatili ng mga aktibo at patuloy pa rin ipinaparinig ni Lolita ang napakagandang mga awitin ng bandang Asin hanggang sa kasalukuyan. Marahil ay naririnig mo pa rin ang ibang awitin ng Asin hanggang sa ngayon na nagpapatunay lang na ang kanilang mga awitin ay walang kamatayan. Mananatiling applicable ang kanilang mga mensahe kahit ilang dekada pa ang dumaan. Kaya kung ako ang tatanungin mo kung ano ang greatest OPM band of all time ko, kahit pa Eraserheads ang aking paborito, ay mananatiling bandang Asin pa rin ang ilalagay ko sa number 1 ng aking listahan dahil hindi ako tumitingin sa dami ng album na nabenta, kundi sa kakayahan ng mga sumikat na kanta na baguhin ang pananaw at buhay ng iba.